Magandang hapon, Pilipinas. Kasama sa ilalim sa Apache Act. Sa likod ng ingay ng mga pagawaan at abalang galaw ng mga transport hub, isang nakababahalang realidad ang unti-unting lumilitaw. Mga manggagawang pagod, puyat at halos maubos na ang lakas sa maghapong pagtatrabaho. Ngunit sa halip na sapat na pahinga o tamang suporta, may ilan umanong binibigyan o pilit na pinapagamit ng iligal na droga upang manatiling gising at patuloy na magtrabaho. Isang madilim na kalakaran na hindi lamang sumisira sa kalusugan ng mga manggagawa, kundi naglalagay rin sa kanilang buhay at kinabukasan sa panganib. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Nicole at ito ang ating matutunghayan sa isang malalimang investigasyon na ating tututukan ngayong hapon. Isipin mo, para maabot ang kota, para hindi bumagsak ang produksyon, ang ilang manggagawa itinutulak sa bangin ng adiksyon ng kanilang mismong mga employer. Upang malaman ang buong kwento, pumunta sa field ang ating investigative report na si Kaiser. Kaiser, anong sitwasyon dyan sa ground? Magandang hapon ito. Andito tayo ngayon sa labas ng isang industrial complex kung saan madalas bumiyahe ang mga heavy-duty trucks at mag-overtime yung mga factory workers. Sa unang tingin, normal na hapon lang ito ng mga mararangal na manggagawa. Pero sa likod ng mga matataas na bakod na ito, may madilim na sikretong ibinunyag sa atin ng ilang mga insiders. Ang bansag nila sa kalakarang ito, kargado. Ang ibig sabihin, kailangan may tira o gumamit ng pinagbabawal na gamot. Partikular na ang methamphetamine hydrochloride o shabu para makasabay sa double shift at puyatan. Hindi lang ito usaping voluntary use. Ito ay naging requirement na di umano ng ilang abusadong management. Upang mas maunawaan natin ang tindi ng sitwasyon, nakapanayam ng ating kasamang si Nix, ang ilang biktima at testigo na naglakas loob na magsalita sa kondisyong itatago natin ang kanilang pagkakakalanlan. Nix, pasok. Salamat, Kaiser. Kasama natin si Mark, di tunay na kanyang pangalan. 35 years old, isang dating forwarder at stay-in warehouse checker. Mark, salamat sa pagtiwala sa amin. Paano ba nagsimula ang lahat? Simula po nung peak season po nung nakaraang taon, sabay-sabay yung dating ng container vans. Tapos sabi po ng supervisor namin, walang matutulog, kailangan matapos na kasi may penalty si kumpanya. Noong una, binibigyan kami ng mga energy drinks. Pero nung pangatlong araw na walang tulugan, gumagawa na sila ng tinatawag na pasinaw. Binibigay sa amin libre, galing mismo sa bulsa ng supervisor, sabi, sige na, para magkalakas kayo. So, ibig mong sabihin, aware ang immediate management na illegal ang droga na ibinibigay sa inyo. Ano ang mangyayari kung tumanggi kayo? Opo, alam nila. Kasi sila po mismo yung nag-abot sa banyo sa likod po ng container. Pag tumanggi po, sasabihin ka na mainang nila lang. O kaya tatakutin ka na tatanggalan ng overtime hours. Doon po kami nabubuhay sa overtime eh. Kaya pagpilitan ka talaga. Hanggang sa nararamdaman ko na lang, hindi ko na kaya magtrabaho na wala yun. Doon ako tuloy yung nalulog. Napakasakit pakinggan, Nicole. Mula sa pagiging marangal na manggagawa na naghahanap buhay para sa pamilya. Naging biktima sila ng mapang-abusong sistema. Pinapakita nito na ang economic vulnerability ng ating mga kababayan ay ginagamit para gawin silang makinarya. Walang pagod, walang tulog, pero unti-unti nasisira ang kanilang buhay. Isang matinding realidad na harapin ang mismong kabuhayan mo ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Pero ano nga ba ang epekto sa katawan at isipan ng ating mga manggagawa kung ituturing natin silang alipin? Kasama natin ang medical expert correspondent natin si Doc Maestro. Doc Maestro, ano ang siyensya sa likod ng mapanirang kalakarang ito? Magandang hapon, Nicole. Medical-wise, extreme and highly dangerous ang ginagawa sa mga manggagawa natin. Ang shabu o methamphetamine ay isang napakatapang na central nervous system stimulant. Kapag pumasok ito sa katawan, pilit nitong pinaparelease ang mataas na level ng dopamine o tinatawag nating feel-good chemical sa utak. Kaya, ang mararamdaman ng manggagawa ay pansamantalang euphoria, matinding energy at kawalan ng antok at gutom.
Ngunit, ito ay isang malaking ilusyon. Babala sa ating mga manonood, ang panandaliang lakas na iyan ay may malaking kapalit. Kapag nawala ang epekto ng droga, Babangon tayo, susulong tayo, babangon tayo, susulong tayo. Magbabanat ng buto, todo-todong pagkakayod. Dahil pag may tinanim, tsak na may aanihin. Tanim na kape ay hihing, sa tulong nyo di susuko. At ang pagbangon natin, ang gigising sa mundo. Babangon tayo, susulong tayo. Dahil ang pagbangon natin ito, ang gigising sa pangarap mo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo. dada ng pasyente sa tinatawag nating crash, sobrang pagod, severe depression, at pagiging irritable. In the long run, nagdudulot ito ng malalang insomnia, matinding sakit sa puso o hypertension, at ang pinakamalala, substance-induced psychosis kung saan nagkakaroon ng guni-guni o hallucinations ang worker. Isipin mo, isang pagawaan o isang truck driver na may hawak na mabigat na makinarya pero nagpapanik at naghahalusinate dahil sa droga. Atake sa puso at malubhang aksidente sa trabaho ang direktang dulot nito. Dynamic safety hazard ito, hindi lang sa worker, kundi sa buong publiko. Yun lamang, Kim. Salamat. Maraming salamat, Doc Maestro. Napakalinaw na hindi lang ito ang isyong kalusugan, kundi isang malaking krimen. Ang tanong ngayon, nasan ang batas? Ano ang pananagutan ng mga kumpanya at employers na nagpapahintulot o mismong nagpapakalat nito sa kanilang workplace? Dinala ng ating legal and regulatory analyst na si Lay ang isyong ito sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan. Lay, anong sabi ng DOLE at PIDEA? Maraming salamat, Nicole. Malinaw at mariin ang tugon sa atin ng Department of Labor and Employment o ang DOLE, pati na rin ang Philippine Drug Enforcement Agency o ang PIDEA. Iligal at labag sa batas ang ganitong gawain na sumasailalim sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ayon sa ating mga nakausap na illegal expert na nagmula sa DOLE, mayroon tayong umiiral na Department Order Number 53-03 o ang guidelines para sa isang drug-free workplace programs and policies. Mandatory sa mga kumpanyang may 10 o higit pang manggagawa na magkaroon ng ganitong pulisya at mag-conduct ng random drug testing. Isang taon pa lang ako, nasundan na ni Toto. Grade 2, 8 taon pa lang, 4 na bata ang inaalagaan. Grade 6, 12 na ako, kasing dami na ng pamilya ko. Sabi mo, pasensya na, walang pera kaya mag-drop out ka. Inakup, sabi mo kami mahal nyo, ari ko pati kayo nagplano. Sana hindi gutom at nag-aaral pa, alaga't malusog ang buong pamilya. Ang planadong buhay ay maayos na buhay. Anya, kung magpapatunayan na ang mismong management o mga supervisors ang nag-uutos o nagbibigay ng illegal na droga, hindi lang basta pagsasara ng kumpanya at administrative sanction ang kahaharapin nila. Sila ay ituturing na drug pushers o
o providers na may parusang panghabang buhay na pagkakakulong o life imprisonment at milyong pisong multa. Huwag po kayong matakot magsumbong o magsabi. Ang DOLE at ang ating mga labor unions ay may proteksyon para sa mga whistleblowers. Kung kayo ay pinipilit gumamit ng illegal na substansya para lang mapanatili ang inyong trabaho, iyan ay clear case of grave coercion at paglabag sa karapatang pantao. Kasalukuyan na nagkikipagtulungan ang mga PIDEA sa ilang mga local governments units para pagsagawa ng mga sorpresang inspeksyon sa mga suspected industrial sites at transport terminals upang matigil ang mapanirang kalakaran ito. Para sa hustisya ng mga manggagawa, balik sa'yo, Nicole. They say, know your limitations. They say, are you sure you're up to this? Ensure Health Shakes help maintain muscle strength, which we lose as we grow older. Ensure contains protein, plus 28 vitamins and minerals, including vitamin D to maintain muscle strength, and calcium to support bone health. I say, keep going. I say just a few more laps. Be strong, be sure with Ensure. Maraming salamat, Kaiser, Lay, Nix at Doc Maestro. Mga kababayan, ang trabaho ay dapat na instrumento upang iangat ang antas ng pamumuhay ng ating pamilya. Hindi para manginitsa ng pagsara ng ating kinabukasan, kalusugan at kaisipan. Ang pagnanais ng ilang negosyo na mapataas ang kanilang kita sa pamamagitan ng pag-abuso sa katawan ng ating mga manggagawa ay isang anyo ng modern day slavery na hindi dapat pinapalampas. Ops, tama na! Masama nagiging pag-away! Oh, teka! Yung kay Daddy, hindi totoong away yun! Para walang away, kain na tayo ng Chicken McDo. Mapapakamay ka. Deep fried to perfection kaya crunchy, juicy, tasty. Lasa pang sarap mula balat hanggang buto. Masakit ba? Kunti lang. Paparapakyaw! Sa ating kababayang manggagawa, tandaan po natin, walang anumang halaga ng overtime pay o pangako ng promosyon ng katumbas ng inyong buhay at kaligtasan. Protektahan natin ang ating mga sarili at huwag matakot na magsalita laban sa ganitong uri ng pang-abuso. Maging mapagmatsyag, maging laging handa at sama-sama nating itaguyod ang isang ligtas at marangal na kapaligiran para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang inyong lingkod, Nicole Cruz. Magandang hapon, Pilipinas. Sa huli, ang iligal na droga ay hindi lamang sumisira sa katawan at isipan ng isang tao. Sinisira rin nito ang mga pangarap, pamilya at kinabukasan ng buong komunidad. Ang tunay na solusyon ay nagsisimula sa kamalayan, tamang impormasyon at sama-samang pagkilos upang maiwasan ang pagkalulong at maprotektahan ang susunod na henerasyon. Sa laban na ito, ang bawat isa ay may mahalagang papel sapagkat ang isang lipunang mulat sa panganib ng droga ay isang lipunang may pag-asang umunlad at magtagumpay. Sa wakas, college na ako! Halos wala nang pahinga si nanay at tatay para pang tuition. Araboy, sali ka sa trip namin! Subukan ko ba yan? Failed na naman! Patayo ko kay tatay! One wrong decision can change your life. Kaya ako, I say no. Make the right choice. Dapat toga, wag droga. Sa droga, talo ka. Demado ka, kaya susubo ka. Pinapressure ka ng barkada, kaya ka nagpapadala. Illegal na droga, wag nang subukan. Ang mga ito ay nakasisira ng kaisipan at kalusugan. Tandaan, wala sa umpisa o sa gitna, kundi na sa huli ang pagsisisi. Sa droga, talo ka. Achieve ang pagbabago. I'm so much fun. It's no wonder everyone loves me. Yeah, but people can heavily depend on me. You two are old news. I'm the one they want like crazy.
Life can be like a popularity contest. Sometimes you feel you don't fit in. You want to be the life of the party. You might think taking drugs will give you the boost you need, but you'll eventually come crashing down, or just go straight down. Drugs can really mess you up. And think what these drugs do to your body. Drugs can increase your heart rate and blood pressure and cause anxiety, depression, and memory loss. They damage the kidneys, liver, and lungs, even cause lethal infections like HIV, Hep C, not to mention the risk of overdose. And who wants rotten teeth, skin sores, or paranoid psychosis? Don't waste it all away. You're better off without these guys. Delete drugs, or they will delete you from this world. One, two, three, go. Maraming salamat, Ut. Ready na ha? Gusto mo pag ganun yan, nandun ka na ulit. Translation. Di ba? Pwede yun, Teleporter. kaya yun. Magandang hapon, Nico. Andito tayo sa labas ng isang industrial complex kung... Ulit. Ulit. Ano yung ginagawa mo dyan, girl? Ngunit, Bilag. Sa batas. Self versus self. 35 taong gulang.